Good afternoon. Ako nga pala si Dindo Arroyo. Siguro kilala niyo ako bilang isang pambansang kontrabida. Nagumpisa po ako 1990. Napakamaraming pictures, maraming pelikula. Halos lahat ng action stars, lahat ng komedyante, hari ng comedy, hari ng action, ginawan ko. Siguro mga 100 to 273 movies. All in all, since 1990. Sa sobrang saya ko at sa sobrang tuwa ko, baliwala sa akin ng inom, baliwala sa akin ng puyat. Hindi ako mahilig mag-date, pero dumating ang panahon ng 1995, meron ako nakilalang isang magandang dilag. Ang pangalan niya is Cheryl Lynn Head. She's half American, half Filipina. Ang kagandahan nito, hindi niya ako kilala bilang isang artista. Tapos, halos 35 years old na ako noon. Ang sabi nila, pagka 35 years old ka at papuntang 40, medyo may problema yung preference mo. So, napilitan ako. Talaga, ang bala ko sana mag-asawa mga 40. Pero laging pinag-uusapan nyo. So, swerte ko, nakapag-asawa ako at the age of 35. I got married with Cheryl Head, Chonko Head. She's half American. At 1995, we were enjoying life. We were partying, we were drinking, we were smoking cigarette, we were doing everything sa lahat ng buhay namin. Nagkaroon kami ng mga anak, nagsisigarilyo pa ako, 4 packs a day. Kumbaga, nag-sports din ako noon, nagba-basketball, nagte-tennis, pero hindi ako conscious sa katawan ko. 2009, sa samang palad, I lost my wife. Namatay po siya. Heart attack. Kinasal ho kami December 21. Namatay siya December 20. Last day ng shooting ko ng isang teleserye. Ang pinakamalungkot doon, Pasko yon. Lahat ng anak ko, 6 na anak ko, nanonood sa amin, enjoying the Christmas party. But the saddest part is that she died because of heart attack. Pinabayaan namin at hindi namin tinutukan ang kalusugan namin. Meron nga konting pera, merong konting ipon, pero yun ang problema. Binaliwala namin lahat. Tinignan namin at pinanood lang namin ang buhay namin na puro saya. At nung nangyari po ito, pinakamalungkot na bahagi ng buhay ko, isang kapareha ko, kahati ko, katuwang ko sa pamilya ng 6 na anak, ay nawala. Ang kasamaan palad, hindi ako tumigil at tanggapin yung pagkawala niya. Halos 1 taon akong uminom. Halos araw-araw na walang putol. Halos pabayaan ko yung mga anak ko. Oo, nahahatid ko sila. Oo, meron silang yaya. Nawala na sila ng nanay, nawalan pa sila ng mag-aalaga sa kanila. Dahil hindi ko matanggap nung nawala na asawa ko. Siya buhay ko. Siya ang pinakamamahal ko. Siya ang una at huli kong asawa. Hanggang ngayon hindi pa rin ako nag-aasawa. Pero hindi pa natapos sa malungkot na sitwasyon. Habang
napag-isip-isip ko na sumusobra na ako sa inom, sa sigarilyo. Nakausap ko ang sarili ko at sabi ko, babaguhin ko buhay ko. Aalagaan ko yung mga anak ko. Binago ko. Naging healthy ako. Hindi pa rin ako nagpapatingin. Dumating ang pinakamalaking trahedya at pinakamalaking problema sa buhay ko. Ito naman ay 2014. Dumating ang aking kakambal na babaeng doktora galing sa Amerika. Ang sabi niya, kapatid, iba na yung itsura mo. Ang payat mo na, naninilaw ka, patignan kita. Siguro nga, dahil sa kaiinom, sa kapabayaan, sa katawan, bumagsak ang katawan ko. Dinala ho ako sa Lasal Hospital sa Cavite. Pinuntahan niya mga kaklase niyang espesyalista. In-MRI ako, CT scan ako, and unfortunately, may nakita silang sakit. Isang matinding sakit na mahirap malutas. Binigyan ako ng isang kaso, isang sakit na dalawa lang pipiliin mo. Magpapagamot o hindi. Dahil napakamahal ng sakit. Ito ay liver cirrhosis, cancer, stage 4, 6 months to live. Ang unang sinabi ko, paano yung mga anak ko? Paano sila? Pag nawala ako, nahirapan ako kung paano ko ikukwento sa kanila, sasabihin sa kanila na yung tatay nila nasa bingit ng kamatayan. Nagsalo-salo mga kapatid ko, nagbenta kami ng isang bahay, isang property para pagamot ako. Pero nakapag-isip-isip ako, nagdasal ako sa Panginoon. Sinabi ko, palusutin mo lang ako dito sa sakit na to. Magsisilbi ako sa iyo at sisiguraduhin ko, aalagaan ko na ang katawan ko. Inalagaan ko. Sinubukan ko magpagaling. Uminom ako ng mga kung ano-anong gamot. Pagkatapos ng 2014, at medyo umayos ang aking cancer, 2020, sa malas na araw na nagtatrabaho ako at nakuha ko sa katrabaho ko, tinamaan po ako ng COVID-19. At hindi mild, severe. Nakakulang agaw buhay, panibagong yugto na naman kung paano ko na naman lulusutan. Sinabi ko, makalusot lang ako, magsisilbi ako, gagalingan ko yung buhay ko, at aalagaan ko ang katawan ko. Aalagaan ko yung mga anak ko. Maniwala at sa hindi, pinagbigyan na naman po ako. Binuhay ulit ako. Malaki pasalamat ko sa Panginoon Diyos. Buhat nun, nag-isip na ako, nagbasa-basa ako, nag-research ako. Paano ba humina katawan ko? Paano ba ako lalakas? Sabi ko, kailangan ma-period ko, matuldukan ko yung cancer, yung mga COVID na yan, kung anumang sakit na dadapo sa akin, plus sa 6 kong anak.
Sa ilang taon na lumipas, nakuha ko at nakamit ko ang mga gamot para maiwasan ang cancer ko at gumaling. Natakasan ko ang COVID at kung ano-ano pang mga sakit. Pero dumating sa punto na kailangan ko mag-research para tumibay ang katawan ko. Kailangan kong merong inumin. Hindi pwede kasi lagi akong aasa sa gamot ng gamot. Kailangan ko ng isang bagay or maiinom na mag-i-improve yung immune system ko, mapoprotektahan ng liver ko, maganda ang circulation ng dugo ko, bababa ang blood sugar ko. Kaya nga pala, doon sa sakit ko, ang naging produkto naging diabetic ako. Meron akong na-discover from a Japanese nutritionist. And this is surprisingly, magugulat kayo, itong produkto na to is an FDA approved. Kaya subok na subok at talagang mapagkakatiwalaan. Ituturing ko at ipagmamalaki ko sa mga kaibigan ko, kamag-anak ko, na subukan nila. Kasi nung sinubukan ko to at gusto kong makita nyo, ang Tokushima. Ang Tokushima ay may mga ingredients na magugulat kayo na magbibigay sa inyo ng immune system with the 16 minerals and vitamins. It will protect your liver, boost your immune system. Yung Caprose, gagalingan niya yung ganda ng flow ng dugo mo at yung mga blood vessels mo poprotektahan. Ay yung Isomalt, yung blood sugar mo, mamimaintain ng maganda. At yung isang importante, isang Japanese enzymes na tinatawag is natto kinase. It's an enzyme that will give you and boost your system, gagandahan ang blood circulation, at pagmamalaki mo, lalakas ang kain mo, appetite mo, gaganda yung tulog mo, mawawala yung mga sakit-sakit sa katawan, at lalong-lalong importante, hindi ka magkakasakit. Kaya ako diniscover at na-discover itong hindi lang nutrient milk to, na gatas. Iba po ang maibibigay sa inyo nito. Ito ang magbibigay sa inyo na sustansya at iwas sa sakit. Sana lang, inumin nyo 3 beses, 2 beses sa isang araw, at mga 3 buwan. Bumili ho kayo ng marami, mga 1 kahon. Sigurado po, ang daming premyo na makukuha nyo. Balita ko, mga 1,200 gift certificate pag kumuha kayo ng 1 kahon. At hindi lang ikaw ang iinom. Sa kasing edad ko, yung mga tropa ko, para lumakas kami at humaba ang buhay. Sayang lang, kung na-discover ko po, itong Tokushima, buhay sana, malakas sana ang asawa ko. Para sa iyo to, Cheryl. Hahabaan ko buhay ko at gagalingan ko alagaan mga anak mo. Alam nyo ba, itong Tokushima na to ay hindi to milagro. Ito ay scientifically at talagang pinag-aralan ng mga Japanese. Alam nyo, uminom ako na 2 weeks ago. Aba, ang gaang ng pakiramdam ko. At parang magaang ang lahat ng galaw ko, masarap ang tulog ko, at nung mga nakaka3 buwan na ako, iba na. Dati, fluctuating ang heartbeat ko. Okay na. Tapos, yung liver ko, pinacheck ko. Solid. Back to normal. Lumakas lalo. Yan ang kagandahan ng iniinom mo. Bawat baso, 2 beses sa isang araw. Ang Tokushima ay isang produkto na ipagmamalaki nyo. Lalo na sa mga kaibigan nyo, sa mga kasing edad natin. Lalo na tayo, medyo galing na tayo sa mga mabibigat na trabaho. Nung ininom ko to,
I'm back again working. Nagpa-fight scene pa ako. Bumabaril pa ako. I am active and start working very well. Kaya nagpapasalamat ako sa Tokushima. Thank you very much for coming into my life at ang ganda ng resulta sa buhay ko. Please check it out. Tokushima, you're the best.